title of my message today is Relationship Matters. Sabihin nyo nga po, relationship. Yan. Lahat po tayo may karelasyon, tama po ba? Asawa natin, anak natin, kaibigan natin, katrabaho natin, boss natin, kapitbahay natin, or kung ano man yan. We all have relationship. Okay? At alam nyo po ba, relationship matters to God. Sabihin nyo nga po, relationship matters to God. Napaka-importante. Maya-maya po, makikita po natin kung gaano ka-importante ang relationships natin. Okay? Kahit ano pang klaseng relationship to. Okay? Godly relationships. Mother to her daughter, sons, okay? And even to spouses. And everyone around us na mayroon tayong personal relationships. All those things are important at gusto ng Diyos ay i-honor natin siya doon, and at the same time it has function. Okay? So, let us read Genesis chapter 2 verse 15 to 24 kung saan nagkaroon ng unang relasyon ang tao. Amen? Sa kapwa-tao. Amen? Gusto niyo ba makita yung history no? Saan ba nagkaroon ng relasyon yung kapwa-tao sa kanyang kapwa? Amen? So, let's go back in the history. Okay? In Genesis chapter 2. Okay, so if you can read it with me. Let's read. Then the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to tend and keep it. Okay, nilikha ng Diyos ang tao. Klaro po ba? Hindi tayo galing sa unggoy. Okay, tignan mo yung katabi mo. Mukha bang unggoy? Diba? Minsan, inuunggoy-unggoy ka niyan, pero hindi yan unggoy. Nilikha yan ng Lord. Okay? Hindi tayo, kasi minsan tinuturo sa eskwelahan, ganun eh. Sabi ko, tinuturo pa yan. Diba? Masyado ng primitive yung ganyang mindset na galing tayo sa unggoy. Okay? So, God made man. He took him and put him in the garden. Okay? Nilagay siya sa garden, sa hardin. At anong ginawa? Inutusan niya, may binigay, may layunin. Sabihin, may trabaho na ibinigay. Kaya ka nilikha kasi may gagawin ka. Sabihin mo sa katabi mo, may gagawin tayo. Verse 16, as we go forward, and the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden you may freely eat, but of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat, for in the day that you eat it, you shall surely die. Okay, so merong nilagay siya, may trabaho, may layunin, kaya lang may warning, wag mong kakainin yung itong bunga ng puno na to, yung bunga ng knowledge of good and evil. And alam na naman natin yung storya, kinain ni Eva. Tama po ba? And then from there, a man sinned against God. Okay? And then the penalty of sin, the wages of sin is death. Okay? Kamatayan. Kaya doon po yun. Alright? Verse 18, as we go forward, and the Lord God said, it is not good that man should be alone. I will make him a helper comparable to him. Nilagay sa garden, binigyan ng trabaho, winarningan siya kung ano yung dapat niyang gawin at hindi gawin. At nakikita niya, parang hindi maganda na mag-isa. Okay? Hindi maganda na mag-isa si Adan. Okay? So parang sinasabi ng Lord na, hindi maganda na mag-isa ka sa buhay. Sino dito mag-isa sa buhay? Mag-isa sa bahay, meron. Okay? Pero walang sabi nga nila, no man is... Okay, and out of the ground, the Lord God formed every beast of the field and every birds of the air and brought them to Adam to see what he would call them. And whatever Adam called each living creature, that was its name. So binigyan siya ng trabaho. Lahat, pangalanan mo yan. O ikaw aso, o ikaw unggoy, o ikaw baboy. Ba't parang ganun yung sabi mo, Pastor? Mga hayop po, tinutukoy ko ha, hindi tao. Pinangalanan niya mga hayop. Okay, malinaw? Malinaw. Alright, so as we go on, so Adam gave names to all
cattle, to all the birds of the air, and to every beast of the field. But for Adam, there was not found a helper comparable to him. Ibig sabihin, parang nakikita dito sa sitwasyon na to, nahihirapan siya. Isipin mo rin, ang dami ng mga hayop, tapos ikaw lang mag-isa, papangalanan mo. Siguro nahirapan na siya, ba't tatawag ko dito? Di ba nakaisip ka na, lahat na ata ng naisip mong pangalan, naisip mo na si Adan ay parang nahihirapan. Okay? At may pinapagawa pa. Okay? Sa garden. So, ibig sabihin, nakikita ng Diyos ang pangangailangan mo. Amen ba? Hindi ba magandang katotohanan yon? Alam ng Diyos na nahihirapan ka, alam ng Diyos ang pangangailangan mo at nakikita niya. Okay? Mas mabuti na yung may nakikita kaysa naman yung mga iba parang nagbubulag-bulagan, nakikita nang nahihirapan ka, ayaw ka pang tulungan. Amen? Iba ang Diyos. Amen? And the Lord God caused a deep sleep to fall on Adam, and he slept, and he took one of his ribs and closed up the flesh in its place. Then the rib which the Lord God had taken from man, he made into a woman, and he brought her to the man. And Adam said, "This is now bone of my bones, and then flesh of my flesh. She shall be called woman, because she was taken out of man. Therefore a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and they shall become one flesh." Okay? Si Adam binigyan ng misyon ng Diyos sa trabaho doon sa garden. Okay, winarningan ano yung dapat gawin at hindi gawin. At marami siyang ginawa. At nakita ng Diyos na nahihirapan siya. At nakita ng Diyos at alam ng Diyos ang pangangailangan ni Adam. At ano yon? Helper. Sabihin nyo nga po, helper. Kaya naman, ang ginawa ng ating Diyos, pinatulog siya, kumuha ng ribs, okay, sa tadyang, at doon nag-create ang Diyos ng woman. At sabi ni Adam, from bones of my bones, flesh of my flesh. Okay? Woman. Ibig sabihin, ang babae po ay ang galing dito. Kaya po kapag ang lalaki po ay kulang yung ribs, parang hindi siya, proportion sa kabila kasi parang kulang. Because that's the reason behind it. Okay? At dito siya kinuha yung babae because ibig sabihin helper. Amen? Sabihin niyo nga po helper. Alam niyo po sa Tagalog nun katulong. Kaya lang yung word na katulong dito sa atin sa Pilipinas, it refers to the domestic helper in our house, and medyo degrading yung kaya noon parang pag sinabing katulong mababa. Pero actually maganda po ang ibig sabihin nun kasi parang katuwang, yun po ang mas magandang term. Okay? Sa loob ng bahay, ibig sabihin nahihirapan ka, marami kang gawain sa bahay, hindi mo kaya kailangan mo ng katuwang. And that's the role of the woman. Amen po ba? Nakita ng Diyos ang problema ni Adan, ang solusyon ng Diyos, bigyan siya ng partner. Kaya ang mga kababaihan po ay solusyon sa problema ng lalaki. Amen? Minsan kasi parang ang tingin natin, lalo na po ako, may asawa po, nagkakaproblema, may misunderstanding din po kami ng mag-asawa. Pero minsan nakikita ko siya, Lord, ba't parang ang tingin ko sa kanya problema? Bakit parang ang tingin ko sa kanya kinakalaban niya ako? 'Di ba? Pero kailangan baguhin mo yung utak mo. Baguhin mo yung pag-iisip mo. Yang asawa mo, katuwang mo, yan ang solusyon, hindi yan problema. Okay? Kaya dapat tayong mga lalaki, baguhin natin yung ating pag-iisip, sila ay solusyon at hindi sila problema. Hindi sila kaaway. Okay? So, i-expand natin ng konti. Same thing with other relationships. The people around you, your friends. Okay? Your friends, your boss, or kung sino pa man yan na you have a personal connection or relationship, they are answers from the Lord. Sila ay solusyon sa mga problema mo. Pinadadala. Alam mo ba yon? Hindi ka ba nagtataka bakit pinapadala yung tao na ito? Aksidente ba na makilala mo ang tao? Minsan may purpose. Of course, there are mga hindi magandang relasyon na dapat mong pasukin.
there are wrong relationships. Lalo na kung mag-asawa, 'di ba? Tapos meron kang iba. That's wrong. Okay? What I'm talking about, the relationships na ini-extend ko in this truth is the relationships, the godly relationships, our friends, our mother, our colleagues, okay? And everyone na may personal tayong pagkakakilanlan. Amen po ba? Okay? And what is relationship? Simple lang po. Relationship means partnership. Sabihin nyo nga po, partnership. Okay? Minsan, mas maiintindihan natin ang partnership sa negosyo. Okay? Sa trabaho. Kasi kapag may negosyo, pinaplano, at kailangan kumita, kailangan may mangyari. Tama po ba? At minsan, you ask partners para mag-invest, para magtrabaho, sila yung gagawa sa ganito. Bakit? Para matapos magawa yung pinakalayunin ng negosyo para kumita. Iba-iba man ang trabaho, sila mag-finance, ito naman na magtatrabaho, siya naman yung mag-oversee. Okay? Lahat yon iba-ibang tao, nagsasama-sama ng may isang layunin, kumita, para mag-benefit sila. Amen po ba? Ganun din sa lahat ng relationships natin. Man and wife, friends, we partner with them kasi may mission, may layunin. Hindi lang para sumaya ka, para lang sa pansarili mo, but there's always a mission. Okay? May mission. Katulad kay Adam, may mission siya. Nilagay siya dun sa garden kasi may gagawin siya, may pinapatrabaho ang Lord. Pero nakita niya yung kakulangan. Kaya nagbibigay siya ng partner because our partners, they are complement. Okay? Sa buhay natin. Kaya nga, sa mga intimate relationship like husband and wife, diba sinasabi, you complete me. Amen? Di ba? Nasabi nyo na ba yan sa asawa nyo? You complete me. Sila yung kumukompleto sa atin. Kahit ang mga kaibigan kumukompleto saan? On certain areas. Okay? Bakit? Napakatalino ng Diyos. Alam niya na kailangan natin ng relationships, ng partners, dahil ang buhay ay sadyang napakahirap. Hindi madali. Ang buhay natin may ups and down. Tama po ba? Sino dito ang buhay niya laging masaya? Ay kung gano'n, ibig sabihin, nasa langit ka na. Ay, di ba? Marami tayong problema. Na-stress ka, nade-depress ka, di mo alam. Minsan, patong-patong yung problema mo. Sabay-sabay ang problema mo. And God brings partner. Mga tao. Connections. Na magiging solusyon sa buhay mo. Because life is not easy. Life is tough. Maraming ups and down yan. Kaya binibigyan ka ng Diyos ng mga kaibigan. Pag ikaw ay nalulungkot, di ba sinong tinatawagan mo? Pag nag-away kayo ng mag-asawa mo, minsan tatawagin mo pa yung kaibigan mo. Bakit malungkot ako eh? Inspire mo naman ako. Kaya lang yung iba, malungkot ako, tara inom natin yan. Inom natin yan. Di ba? Kaya hindi lahat ng relationship ay makakatulong. Pero may mga relationships, kailangan matalino ka na dapat alam mong makakatulong sa'yo. Kasi nga, relationships are meant to be a solution to your problem. Okay? Ibig sabihin, functional yung relationship mo. Kaya di ba napakagaling ng Diyos? Because relationship, He is the author of that. God is the author of relationships. Because He Himself is in a relationship. God the Father, God the Son, and the Holy Spirit. They have different function. Okay, pero isang Diyos lang. They are into a relationship. Kaya alam ng Diyos ang ginagawa niya. Alam ng Diyos yung pangangailangan ng tao. Because we are created in His image. In the image of a relationship. Kaya alam niya na kailangan mo ng kasama. Kailangan mo ng asawa, kailangan mo ng kaibigan. Di ba? Kailangan mo ng ibang tao. Kasi may gagawin ka at ang buhay ay hindi madali. Okay? At para magawa natin yung mission natin, yung pinakalayunin at maging meaningful ang buhay natin, kailangan natin ng tao. Kaya mga kapatid, don't be an island. Do not shy away yung mga tao na parang, niya, hindi ko kailangan, pastor, hindi. No!
kapag may pinapadala ang Diyos ng mga tao, may pastor na pinapadala sa'yo, kapatid, huwag mong pagsarahan ng pinto. Blessing yung tao na yon. Kailangan maging discernful ka nga lang. Amen po ba? There are characteristics of relationships. Number 1, it's personal. Gusto ng Diyos na magkaroon tayo ng personal and deep relationship. Sabihin personal, kilala mo. Katulad yung relasyon natin sa Diyos, hindi lang basta parang tradition, hindi lang yung basta yung pagkakilala natin sa Diyos, yung minana lang natin sa mga magulang natin kasi sinabi sa atin, okay, dahil nakikita natin, sunod-sunod lang tayo sa tradisyon ng relihiyon natin, ganito. Kapatid, ang Diyos ay buhay. Kaya nga wala tayong image ng mga yung Diyos-Diyosan. Kasi ang Diyos natin buhay. Hindi siya pwedeng iano sa kamay ng tao yung gawa natin. Kasi kahit tayo mismo, gawa lang din niya. Tapos gagawa din tayo ng parang Diyos natin. Okay? Because everything we do, lahat ng ginagawa natin ay worship sa Lord. Amen po ba? Kaya naman, kapag ang Diyos natin alam nating buhay, hindi natin nakikita, yun ang sabi ni Jesus na ang totoong worship ay yung hindi mo nakikita. Kasi alam mo na yun ang katotohanan, na hindi siya nakikita, pero nagtitiwala ka na nanampalataya ka. Kaya hindi mo kailangan makita ng kung anong mga images because you know that God is there. Tumingin ka lang sa langit, alam mo na, napakaganda ng ulap, napakaganda ng umaga. Amen? You know that there is God. At ang gusto ng Diyos, magkaroon ka ng personal na relationship. Personal. Pag sinabing personal, kilala mo ang Diyos, at ito yung pinaka-importante, kilala ka rin ng Diyos. Okay? Hindi yung parang na may nakasalubong kang tao, tatanguan mo lang. Wala kang personal. Kilala mo lang. Hindi ganun, hindi personal yun. Ang personal kasi, magkakilala talaga kayo. At ang gusto pa ng Lord, kailangan lumalim yung relasyon mo. Hindi mo masasabing kaibigan mo yung kaibigan kung hindi kanyang dinamayan, kung hindi kanyang tinulungan. Diba anong klaseng kaibigan? Wala lang siya, display lang siya. Kasi ang kaibigan, nagtutulungan, nagdadamayan. Amen po ba? Kasi may personal. At the same time, malalim ang relasyon. And even for husband and wife, malalim ang relasyon ng mag-asawa. Actually, ang relationship nga natin sa Diyos, kinukumpara sa mag-asawa. Gusto kasi ng Diyos na ang relasyon natin ay intimate sa Kanya. Okay? Ganun dapat. Kaya naman nag-aaral tayo ng salita ng Diyos para lumalim pa tayo, makilala natin ang Diyos. Malalaman ba natin na ang Diyos ay He is a provider? Kung hindi tayo nananalangin at humihingi sa Kanya ng provision, katulad nito na nagpapagawa tayo, masusubukan natin, makikilala natin ang Diyos. Ito pa nga lang, prinobide niya, yes Lord, thank you, you are a provider. Kaya alam natin na pwede tayong humingi ulit sa Diyos. Kasi alam natin, ipoprovide ulit ng Panginoon. Because time and time again, lahat ng pangangailangan mo, prinobide ng Lord. Amen? Kung ang Diyos nagpapagaling, inaalaw niya yung sakit sa atin, hindi para sirain ka, hindi para pabagsakin ka, kundi para ipakita ng Diyos ang kapangyarihan niya sa buhay mo, na siya ang buhay na Diyos at kaya niyang magpagaling. Amen? At marami ng pinagaling dito. Amen po ba? Mag-amen nga yung mga pinagaling ng Panginoon dito. Amen? Pinagaling ka ng Lord. Kaya i-treasure mo yan. Lord, you are my healer. Kaya kung sa pamilya kong may magkasakit, Lord, kung ano yung ginawa mo sa akin, gawin mo rin sa Kanya. Amen? Kaya lumalakad tayo sa pananampalataya. Nagagawa natin yun because of our personal and deep relationship with God. Ganon din sa ibang tao, magkaroon ka ng personal na relationship. Of course, you have to be intimate with your husband and wife. Pero hindi sa lahat ay intimate, ganon ka-intimate ka sa kaibigan mo. Siyempre, ibang relationship yun. Know the difference. Okay? Pagdating sa kaibigan, okay, hindi katulad ng husband and wife. May limitation, may boundary din yan. Okay? Kailangan, there is a line, thin line, a difference. Okay? From other relationships. Amen po ba? Kasi minsan doon, magkaibigan, may asawa ka na, tapos may kaibigan ka, yung kaibigan mo, naging kaibigan mo. Diba? Iba na yun. So let's know the difference. And another one is relationship is functional. May function. Hindi lang kayo magkakilala, kaibigan ko yan. Paano? Diba? Because relationship, it is a place of giving
and receiving. Amen? Nagiging functional. Tama po ba? Tama po ba? Di ba? Ikaw nagtatrabaho ka, yung boss mo nagbibigay ng trabaho, ikaw naman magtatrabaho. At pareho kayong kikita. Tama po ba? Functional. Okay? Ibig sabihin, yung iba kasi, medyo pag inaabuso, ang tawag sa mundo nito, gamitan. Pero hindi po, functional po. Ibig sabihin, may layunin kayo, may maganda kayong layunin. Kaya ginagamit nyo yung relationship ninyo so that you can produce from that mission yung kailangan na gawin or yung kailangan na resulta na makuha ninyo sa isa't isa. Amen? Andyan yung kaibigan mo, siya yung nagpapasaya sa'yo. Okay? Hindi yung, andyan yung kaibigan mo, hihilahin ka niya pababa. Walang gano'n. Hindi kaibigan yun. Okay? Andyan yung kaibigan mo, nagsasabi ng katotohanan, nire-rebuke ka. Tinatama ka sa mga mali mo. Yun ang kaibigan. At bibihira yung ganong kaibigan. Kasi yung kaibigan, parang, ayaw kong masaktan, pastor eh. Kaya makinig lang ako. Pero alam mo yung totoo, alam mo yung mali, bakit hindi mo sinasabi sa kanya? Kasi ang totoong kaibigan, sinasabi ang mali. Mali yung ginagawa mo, itigil mo yan. Amen? Tama po ba? Alright, functional, and then the other one is supportive. Relationships, we support each other. Amen? Supportive. Kailangan sinusuportahan, hindi yung naghihilahan tayo. Tinutulungan natin ang bawat isa. Hindi tayo yung naghihilahan. Kasi yan ang kultura, maling kultura natin bilang Pilipino eh. Ano bang tawag sa ganon? Crab mentality. Kapag umaangat yung isa, gumaganda yung laging may sasabing mali. Hihilahin natin. Sasabihin natin yung mga hindi magaganda. Hindi po magandang yun. Hindi magandang ugali yun. Ugali ng demonyo yun eh. Kasi ang gusto ng Diyos, umangat, sumagana yung buhay mo, umayos. Pero ikaw na kaibigan niya, bakit mo sinisira? Di ba? Demonyo lang ang gumagawa nun. The enemy came to steal, kill, and destroy. Hindi gawain ng makadiyos yun, yung manira ka. Sisirain mo yung magandang gawain. Yung magandang ginagawa nila, magandang ginagawa niya. Hindi po. Kaya minsan pag nag-aaway ang mag-asawa, ang ingatan po natin, ito yung bibig natin. Control. Kasi minsan, pag sobrang galit na tayo, nasaktan tayo, gusto natin, manakit na rin. Nagsasakitan na. Relationships, kailangan we are supportive. Support lang. Amen? Moral support. Spiritual support. And then the last one, pinaka-importante, faith building. Dapat nilalapit ka niyan sa Diyos. Kaya yung mga tao na sa paligid natin, hindi lahat yung tama ang relationships. Minsan lalo na sa mga kaibigan, hindi lahat ng kaibigan mo ay tama. Kasi minsan may mga kaibigan na hihilain ka palayo sa Diyos. Tama ba? Nag-away kayong mag-asawa, pumunta ka sa kaibigan, sabihin ng kaibigan, iwanan mo na yan. Di ba? May mga ganun. Nga, iwanan mo na yan. Ganun din. Mga maling yung maling advice na hindi mo pa nga naririnig yung kwento ng kabila iwan agad. Di ba? Kaya kailangan mo ng mga marurunong na tao. Huwag kang lumapit sa mga ignoranteng tao. Okay na, tapos sila yung mag-a-advise sa buhay mo. Pwede masisira lang yung buhay mo, sisirain lang nila. Kaya maging matalino ka. Kailangan, ito yung mga tao, piliin mo lalong-lalo na yung kaibigan mo na ilalapit ka sa Diyos. Yung magsasabi sa'yo na, uy, simba ka na. Di ba? Yung nangungulit sa'yo, uy, tara na, mag-prayer na tayo. Uy, discipleship na. Yung nagtutulak sa'yo kahit minsan ayaw mo or naiinis ka na. Yun ang mga tamang tao, yung nilalapit ka sa Diyos. Okay? Hindi yung nilalapit ka sa demonyo. Kailangan alam mo yun. Naintindihan po ba? Amen? Faith-building relationships. Okay? Kaya kapag ang pastor mo, kung ako nangungulit sa'yo, nilalapit kita sa Lord. Kasi kung hindi kita malapit sa Lord, ay baka sabihin ko, Lord, ilapit mo nga talaga sa'yo. Kunin mo nga para mas malapit sa'yo. Di ba? Ibig sabihin, value those people who draw you closer to God. Ingatan mo, pahalagahan mo yung mga tao dahil iilan lang ang mga taong ganyan na totoo sa buhay mo.
na walang ibang hangad kundi kabutihan sa buhay mo. Amen? Gusto ng Diyos mapabuti ang buhay mo, mapaayos. Ayaw niya yung parang yung depressed ka, ayaw niya yung puro galit sa puso mo. Gusto niya mapaayos ka. Kaya nagpapadala siya ng mga tao. Maging discernful ka lang. Tignan mo, bakit kaya ito laging naririnig ko? Bakit kaya itong taong to lagi akong mini-message? Amen? Alam niyo po, I learned to value relationships, lalong-lalo na yung may nagwagi sa akin. Kasi I was lost nung previous ko po, bago po ako naging seryosong Kristiyano. May pinadala siya, elder. Tataka ako bakit siya yung tumatawag sa akin. Minsan sabay pa kami mananghalian, minsan sa trabaho niya, iniiwan niya para lang sa akin. Sabi ko, ibang klase, nagbibigay ng panahon, nagbibigay ng oras, minsan nagbibigay ng pera. Sinasamahan ako sa mga mahihirap na desisyon. Sabi ko, ibang klase to. Pero matanda na po siya sa akin. Yung pala binabalik niya ako at nilalapit niya ako sa Diyos. Kaya ang ending, nagpastor po ako. Siya po ang tumulong sa akin. Why? Because I value that relationship with Him. Kaya i-value yun yung mga tao na walang hangad kundi kabutihan sa mga buhay ninyo. Amen po ba? And do you know what the word helper doon sa binasa natin kanina? It means ezer. Sabihin nyo nga po, ezer. That's the Hebrew word. Ezer. Ezer. Yun po yung po niyan. Ezer. Ang ibig sabihin ay ally, kaalyado. Di ba? Lalo na pag may gera ka, sino yung mga kakampi natin dyan? Kakampi ba natin yung US? Kakampi ba natin yung Japan? Di ba? Sabihin, andyan sila. Handa sila para sa'yo. Pag may gera ka, ano man yung layunin mo, may mga away sa'yo, andyan sila, ally. Amen, di yung ally na inalay, ally. Sabihin, kaalyado or alyansa. Okay, tama ba? Kaalyado mo. Or helper. Andyan siya para sa'yo at para tulungan ka. Kaya ang relationship, it means God is your ally, God is your helper. Yun po ang ibig sabihin ng relationship. Kaya ibinibigay niya ang tao because that person, that connection, that relationship signifies that God is your helper, that God is your ally. Amen? Kaya ang buhay nagiging madali dahil sa mga taong ipinapadala ng Diyos. Divine connection. Amen? Amen po ba, church? Kaya, nakikita natin, Lord, nangihingi tayo, Lord, tulungan mo naman ako, tulungan mo naman ako. Pero minsan yung tulong na hinihingi mo, nandiyan lang pala, katabi mo. Yung tulong na hinahanap mo, nandiyan lang pala, nagpipreach. Yung tulong na hinahanap mo, nandiyan lang pala, katabi mo. Na magbibigay ng inspirasyon, magbibigay ng motivation sa'yo, magsosupport sa'yo, ilalapit ka sa Lord, tutulungan ka, dadamayan ka. Amen? So the help of God has been personified. Okay? Unang-una in the spiritual realm, in the person of Jesus Christ. And the Spirit of Christ, the Holy Spirit. Kaya andyan, He is our helper, ang Holy Spirit. Amen na, Lord, hindi ko kaya. Kaya minsan kapag hindi natin, umiiyak tayo. Naririnig tayo ng Diyos. At andyan ang banal na Spirito para i-comfort tayo. At hindi lang yun, tumigil ang Diyos. Binigyan kanya ng mga tamang tao. Amen? Na makakasama mo. Para magawa mo yung layunin mo. Amen po ba? And we should have a standards in our relationships. Okay, number 1, general relationships. Ito yung mga general. Kaya piliin mo rin yung mga kaibigan mo. General relationships. Kung husband and wife, yan. Define. Ibig sabihin, may label yung relationship ninyo. Okay, general relationship. Nandyan siya. Ano yung relationship mo dyan sa boss mo? Hanggang boss lang. Wag mo nga asawahin. Okay? Boss mo yan. O yung katrabaho mo lang yan. Kaibigan mo. And then we have also relationships who are seasonal. Nandyan lang. People come and go in our lives. Okay? May aalis. May babalik naman na bago. Amen? Bakit? Kasi may season lang. Ibig sabihin, nung kailangan mo nung panahon na yon na naghihirap ka, yan ang tao. Pero dahil tapos na, wala na siya.
Of course, may iba namang siyang mission or may ibang layunin na ang Diyos. Amen po ba? There are people in our lives and even in our church that they come and they go. Because those are seasonal relationships. Amen po ba? And even sa mga friendships natin, may mga kaibigan ako na wala na. Yung season ko na kung saan hindi ako makadiyos, mga kasama ko, mga lasinggero, mga kasama ko palamura, mga kasama ko, mga babaero, yun yung ano ko season ng lost ako At may mga kaibigan ako nun. Kaya lang, nag-decide ako, ayoko na, tama na. Okay, kaya, iba na yung friends ko. Iba na yung season ko ngayon. Season na to ng pagbabago ko. Maayos na ako, matuwid na yung pamumuhay. Kaya kailangan ko rin ng mga kaibigan na matuwid ang buhay. Kaya naman, pinadala kayo ni Lord sa akin. Amen ba? Parang hindi kayo naniniwala. Ako naniniwala ako sa inyo. Ewan ko naniniwala kayo na tayo ay mga pinadala. We are meant for each other. Amen? So you complete me and I complete you. Amen? And then, ang pinakamagandang relationship is yung covenantal relationships. Pag sinabing covenant, ibig sabihin, meron kayong sumpaan sa bawat isa. Okay, may layunin, may gagawin. Parang ang Lord, because God is the author of covenants. Okay, ibig sabihin, gagawin mo ito yung gagawin ko. May layunin, may purpose. At mas malalim. Okay? Ito yung mga kaibigan, mga relationships mo na hindi ka iiwan hanggang dulo ng buhay mo. Matapos mo yung mission ng buhay mo sa mundong ito. Ingatan mo yan. Just like your pastor, may ibinigay na pastor sa'yo. Yung pastor na yan, hanggang sa mamatay ka na. Kasi para lumago ka. May mission, nilagay ka, may layunin tayo. We are in covenant sa mission at vision natin. Ito yung mission natin, vision, gawin natin. Pastor, maraming nagsabi sa akin, Pastor, hindi kita iiwan. Hanggang dulo to. Yung sabi sa akin, iniwan din ako. Pero meron nagsabi, Pastor, hindi kita iiwan. Hindi naman ako, andyan pa rin hanggang ngayon. Amen? Bakit? Naniniwala hindi sa pastor dahil sa layunin natin. Meron kaming tinitignan na vision. Meron kaming future. Meron tayong kinabukasan at tinitignan na malayo. Malayo pa tayo, kaya kailangan malayo pa yung natin. Kaya ingatan natin yung relationship natin. Kasi malayo pa yung natin, malayo pa yung journey natin. Kaya kailangan magtulungan tayo. Pag pamilya kayo, kailangan, ang pamilya may pangarap sa bawat isa. Ang tatay at nanay may pangarap sa mga anak. Anak, sige, tapusin mo yan. Kami bahala, kami magpo-provide. Hanggang sa makagraduate ka, hanggang sa makapagtrabaho ka, makapagnegosyo mo, maabot mo yung mga pangarap mo. And then, ganun din sa church, ganun din sa mga kaibigan natin. Kaya piliin nyo at ingatan nyo at i-honor nyo yung relationship na yun, mga kapatid. Amen po ba? At ang sabi sa Ecclesiastes chapter 4 verse 9 to 10, two people are better off than one. Diba? Two are better than one. Yun po ang ibig sabihin nun. For they can help each other succeed. If one person falls, the other can reach out and help, but someone who falls alone is in real trouble. Kaya sabi ng Diyos, alam ng Diyos na kailangan dalawa. Mas mainam kapag dalawa kaysa nag-iisa ka. Mas makapangyarihan kapag marami kayo pero nagkakaisa kayo. Dahil nandun yung pagpapala, Psalm 133. How pleasant and good it is when brethren dwell together in unity. Sabihin, they are in relationship, united in one. And for God declared the blessings forevermore. May pagpapala kapag tayo ay nagkakaisa ng relationship. Kasi minsan, sa buhay natin, nadadapa tayo. Nasaan na kaya si ganito? Pastor, nagka-problema. Tulungan natin. Nagdadamayan tayo. Bakit? Kasi hindi sa lahat ng buhay, matapang tayo, malakas tayo. Merong natutumba at kapag natumba yung kapatiran natin, natumba yung kaibigan natin, tulungan natin. Yun yung sinasabi dito sa Ecclesiastes. Be a helping hand. Ikaw yung pinapanalangin niya sa Diyos na maging kasagutan na tulungan mo. Okay? Pareho kayo mag-succeed. Pareho kayo na magiging successful. Amen? Hindi pwede maging successful na mag-isa ka lang. Walang ganun. Na nagawa mo lahat, naging
Successful ako dahil lang sa sarili ko. Walang ganon. May mga taong tumulong sa'yo. Kaya pinadala ng Diyos kasi two are better than one. Alam ng Diyos na hindi mo kayang mag-isa. At magiging successful ka lang kapag tayo po ay sama-sama. And as I conclude po, God gave us divine connections, relationships, ibig sabihin, so we can fulfill our God-given mission. Amen? God gave us divine connections so we can fulfill our God-given mission. So honor and treat your relationships in a godly way. Kaya kailangan yung mga relasyon na meron tayo, ayusin po natin. Huwag nating abusuhin. Okay? Huwag tayo maging abusado. Maging mahinahon tayo. Okay? Maging makadiyos tayo sa pakikitungo natin sa bawat isa. Mag-asawa kayo, maging maayos, hindi yung magsisigawan kayo mag-asawa. Kumain ka na! Hindi pa nga! Walang ulam! Yan, ganun. Maayos po tayo, mahinahon. Hindi ganun. Kasi kung ganun na magiging trato nyo, pansinin mo, yung mga anak mo rin ganun, magsisigawan din sila. Sisigawan ka rin. Hanggang sa loob ng bahay, nagsisigawan na kayo. Ah! Diba? Tayong pamilya na nagsisigawan. Hindi gano'n. Pati sa mga kaibigan natin. Let's honor our relationships. Let's put respect. Okay? At ito yung pinakamahirap, trust, pagtitiwala. Kasi minsan, sa relationships, may kiskisan lagi. Minsan masisira ang tiwala mo. Pero parte yan ng relasyon. Parte yan ng paglago mo. Okay? Kung paano ka makitungo sa tao. At pakitunguhan natin ang bawat isa na alam natin kasama natin ang Diyos. At pakitunguhan natin ang bawat isa kung paano tayo nakikitungo sa Diyos. Kung sa Diyos maayos tayo, kung sa Diyos natatakot tayo, rumerespeto tayo sa Diyos, ganun din sa bawat isa. Let's respect one another. Huwag nating insultuhin, nasaktan ka lang, binira mo na rin, siniraan mo na rin. Ganun, ingatan po natin yung bibig po natin. Magmahalan po tayo. Let's value our relationships. Okay? Pinapahalagahan ka ng Diyos. Pahalagahan mo rin yung mga tao na nasa paligid mo. Relationship matters to God. Amen? So this week, we will be talking about relationships. Amen? And some of my team sa pagpipreach, I will teach you about relationships kasi gusto natin na tayo po ay lumago sa mga relasyon natin. Dahil yan ang meron tayo palagi. Amen po ba? And when we preach the gospel, we even tell them that this is not about religion. It's a personal relationship with God. Lagi nating binabalandra yung personal na relasyon sa Diyos. Kaya kapag yan ang sinasabi natin that being born again is a personal relationship with God, kapatid, tignan mo yung mga relationship mo sa bawat isa. Sa asawa, sa kapatid, sa nanay mo, sa tatay mo, sa anak mo. Kasi ang hirap sabihin na magkaroon ng personal na relasyon sa Diyos pero yung personal na relationship mo sa mga tao ay hindi maganda. Mahirap sabihin, maganda yun Diyos. Pero sa tao pa lang, kasi hindi naman nila nakikita ang Diyos. Ikaw rin, hindi mo rin nakikita. Ang makikita nila kung paano ka nakikitungo sa ibang tao. Kung paano nila makikita ang pag-ibig ng Diyos sa pakikitungo mo sa ibang tao. Amen po ba? Relationship matters to God. Can we just all stand?